guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, nakikita po ninyong nasa table ko ang aking mini garden. So ang nakatanim po dito ay mga succulent at saka cactus. So ang isi-share ko po sa inyo guys ay ang aking pag-aalaga ng Black Prince. Si Black Prince po ay mayroon na po siyang babies. So guys, yan ang isi-share ko sa inyo ngayon kasi marami pong nagtatanong kung paano ko po alagaan si Black Prince. Ito po ay iisa-isahin ko na ipaliwanag sa inyo kung paano ko po sila alagaan. So guys, ito po, ayan, ang kailangan po ni Black Prince lagi pong moist ang kanyang lupa. So ang mix soil ko pong ginamit dito ay yung lagi ko pong ginagamit na DIY ko, sarili ko pong gawa yun. So kung meron po kayong gustong soil mix, yun po ang gamitin ninyo. So pwede po kayong mag-eksperimento kung ano pong available sa inyo. At saka yung nagtatanong po na pag walang pumice, kung ano pong gagamitin nila. So kahit ano pong mga payables, pwede po ninyong gamitin. May nabibili pong payables kung wala po kayong pumice na makuha. Payables po, lupa, at saka yan ihalo ninyo guys. So ngayon, ang aking mix soil, yung dati pa rin po na mayroong buhangin. Kaya po gusto kong mayroong buhangin dahil napansin ko po sa aking mga tanim guys, buhaghag po yung kanilang lupa kapag mayroon akong buhangin. Inihahalo ko yun. Hindi katulad po pag pag walang buhangin. Magkaiba po yung texture ng kanilang lupa. So, mas gusto ko pong gamitan ng buhangin. So, kung ayaw naman po ninyo ng buhangin, nasa sa inyo po yun. So, yung soil mix po na gusto ninyo, yun po ang gamitin ninyo. Pero, ang lola nyo, may sarili pong soil mix. Nasa sa inyo na po kung gusto ninyong gayahin. Basta ito po yung akin. So, guys, ito ngayon, si Black Prince ay kung paano po siya alagaan. So itinanim ko po yan dyan si Black Prince. So may tatlong Black Prince ako dito sa aking mini garden. So yung tatlong Black Prince ko po yan, itinanim ko po yan nung nabili ko maliit pa. So nung itinanim ko po yan dyan, may video naman po ako. Makikita ninyo doon sa nakaraang video ko, mahigit ng 4 months. Lagyan ko po ng screen ito kasi syempre para hindi mahulog yung ating lupa. Lagyan nyo ng screen. Kunti lang. Ayan. So, mas marami siyang lupa kaysa sa pumice. Kunti lang yung pumice na nilagay ko. Kasi, ang itatanim ko po dito ay yung Black Prince. Kasi yung Black Prince po pakitubig po pala yun. Kasi diba po, sinabi ko sa inyo na hindi ako marunong mag-alaga ng succulent. So, meron po akong mabait na viewers na nag-share na kahit araw-araw diligan ang Black Prince ay pwede po. Mabait yung isa kong viewers na nag-share niyan na ganun daw ang ginagawa niya. Di ba po kasi hirap din po ako. Dahil sabi ko sa inyo noon dati na hindi marunong mag-alaga lola nyo ng succulent. Sabi ko noon, pipisil-pisilin ko lang. So may gagawin ako dito. Pininturahan ko to guys. So tama na natin yan. Ito guys, nabili ko pala siyang ugat guys. So, sana mabuhay ko ito. Madali lang kaya itong mabuhay. Hindi ko alam kung madali lang itong mabuhay na na to Kung katulad po ito ng katakataka, siguro madali siyang mabuhay. Makalat ang lola nyo magtanim Pasensya na po. Ayan. Ayan, para lumawit siya dyan. Tapos ito guys, inalis ko na po sa polybag. Ayan. Ang aking mga Black Prince. Ayan. Simple lang ang gagawin ng lola nyo na tanim. Iharap ko sa inyo kasi hindi ko kasi makita guys Yan pinag-iwahiwalay ko po, kailangan malayo yung agwat niya kasi syempre lalaki sila, kaya nga meron silang space, di ba po? Kasi kung dikit-dikit sila, mahirapan silang lumaki. Yan.
Tapos lalagyan ng lola nyo ng white pebbles. Ayan, ginawa ko ditong payong. Oh. So, lagyan natin ng upuan. Lalagay ko, guys. Oh. Pero naman ako ditong pang design. So, lalagyan ko muna ito. Pasensya na po kayo kasi yung mga vlog ko talaga ang ingay. Pero wala ano pong gagawin ko. Kaya pasensya na po. Lagi na lang po akong hingi ng pasensya sa inyo, guys. Lagyan kaya natin dito ng ganito. Subukan natin ang hagdanan dito. Hagdanan, guys, yan. O yan. Yung hagdanan ng lola nyo. Tapos itanim natin dito yung yung baby cactus na lang, guys. Dito. Ayan. O yan, guys, oh. Yan na ang cactus and succulent mini garden ng lola nyo. Ayan, guys, oh. Ikutin na lang natin para makita po ninyo. Kasi mabigat. So yan, iikutin na lang po ng lola nyo, guys, ha. Ayan, oh. So yan. Ito po, didiligan ko po ito mamaya. Hindi po ako nakapag-prepare ng tubig na pandilig. So mamaya po didiligan ko sila. Ayan. Ito na lang ang pipihitin ko imbis na camera kasi baka magalaw na yung kamay ko. Masyado ng pasmado, guys. Hindi ko pa masyadong makita, guys, kung maganda ba ito. Mamaya ko to mapapagtanto pagtapos na, guys. Ayan. Sana, guys, magustuhan ninyo yung ginawa ng lola nyo na cactus and succulent mini garden. Makikita po ninyo sa susunod na video, hindi na ninyo makikita yung design ko sa kapal nito. Ito na po sila ngayon. Lahat po sila ay malago na. At saka mataas na po si chicken feet. Itong katabi ko na kulay green. At yung ating jealousy ay napakarami na pong bulaklak at mahahaba na po sila. Lahat po sila ay lumago na at kumapal. So, tinanim ko dyan ang kasama yung kanyang lupa. Ayan, tapos yung lupa niya, sinamahan ko rin ng vermi dahil may available akong vermicast. Sinama ko po sa aking sariling soil mix. So, ang gusto po ni Black Prince, guys, napansin ko po nung nandun pa ito sa luma kong garden, kasi doon po, mahina lang yung araw. So, nagkakaroon lang po ng araw doon sa aking garden kapag ang araw po ay natapat na mismo sa garden. Hindi yung pag sa umaga po kasi hindi nagkakaroon ng araw dahil natatabingan po ng mga bahay na nakapaligid. So pag nakatapat lang po yung araw sa gitna ng garden ko, doon lang po siya nagkakaaraw. So ang kulay ni Black Prince ko ay kulay green and black. So magka-combine sila. Maganda rin naman pong tingnan. Pero mas gusto ko talaga black kasi Black Prince nga po siya. So ang Black Prince po natin, pag hindi po natin inilabas sa arawan o direct sunlight, yan po ay mananatiling kulay green. So kung gusto po ninyong manatili siyang maging black, kailangan po nasa full sunlight. Yun po ang gusto ni Black Prince. Tapos araw-araw po ninyo diligan. Nagdidilig po ako ng aking mga
cactus and succulents ay mga 4 o'clock pababa, kahit abuti ng gabi. Basta nag-start po ako ng 4. Pag busy po ako at hindi po ako nakapagdilig ng hapon, ang ginagawa ko po, maagang-maaga po ako nagdidilig para kung magkaroon man po ng araw, matutuyo na po yung mga tubig sa mga dahon ng aking mga succulent tsaka cactus. So, bago man sumikat ang araw, tuyo na sila. Tapos, kung umulan naman po, hinahayaan ko lang siya, hindi ko siya hinihipan or what. Kasi nandito naman po ako sa direct sunlight na hindi katulad nung nandun po ako sa ibaba sa aking lumang garden na mas mahirap pong mag-alaga pag wala pong araw. So, yun nga ang kulay niya, black and green. Kaya kung gusto ninyo na lagi siyang ganyan, kailangan full sun. Tapos araw-araw po ninyong diligin. Dahil ang gusto po ni Black Prince ay uminom ng tubig. So gusto nila yung makitubig po siya. Igaganyanin ko na lang po ito kasi guys, mabigat eh. So pag dinidiligan ko po si Black Prince, ay dinidiligan ko po yung kanyang dahon. Ini-sprayhan ko po yung mga leaves nila dahil parang mas maganda sila pag ini-sprayhan ko yung kanyang mga dahon. So guys, ang gusto ni Black Prince, kasi napansin ko po dito sa alaga ko na laging moist yung kanyang soil mix. Pag nanatiling moist yung kanyang soil mix guys, gumaganda sila pero meron siyang araw. Doon sa ibaba po, sa luma kong garden, lagi ko po rin pong dinidiligan araw-araw ng pakonti-konti lang. Hindi katulad nung pagdidilig ko dito kasi sa ibaba nga po, magkaiba sila. Pagkatapos yung dahon, i-sprayhan po natin. Tapos ang ang pagdidilig sa bini-sprayhan ko ng yung nakita niyo nag-i-spray ako. Tapos yung puno, dinidiligan ko rin ng as in bottomless po talaga. Kailangan po tumulo yung tubig sa ilalim. Para po kasi, 'di ba, kung sa ibabaw lang po natin didiligan, yung kanya pong ugat ay nasa ilalim na. So yung hindi makakainom yung pinakang ilalim niyang ugat. Kaya kailangan po madiligan siya ng huhulog yung kanyang tubig sa ilalim. So yun, kailangan ganun po. Kasi guys, ito hindi ko po pinapabayaan na matuyo yung kanyang lupa. Kasi guys, dati meron akong Black Prince, ang laki-laki niya, malaki pa sa mukha ko. Ang nangyari, kasi sabi nila didiligan daw po yun pag tuyo na yung lupa. Hindi ganun ang ginagawa ko, hinihintay kong matuyo yung lupa bago ko diligan. Kaso po, nangangamatay sila. So ngayon na-observe ko po sa aking mga succulent na pag moist ang kanilang lupa, hindi po sila namamatay, gumaganda po sila. Kailangan lang po na moist ang kanyang lupa parati. Kaya yun gumanda yung aking mga succulent, katulad nitong mga ito. Makapal na po sila. Yan, ang 4 na klase po ang itinanim ko dito sa aking mini garden. Ayan, nakikita nyo na marami ng bulaklak si Jealousy. Ayan guys, oh. So, ang itinanim ko dito si Chicken Feet. Yan, nakita nyo sa dati kong video na pinugot ko siya. Ayan, kasi nga ang kapal na nila, ay ang taas na niya at saka ang taba. So, ito si ngayon malagong-malago na siya. O yan, pinalibutan ko dito ng Jealousy. Yung mga Jealousy pong yan, ang itinanim ko lang po dati, kakapiranggot lang po. Mga ganito lang po yan, o wala pa yatang 10. So mga ganito lang kadami ang dati kong Jealousy, na original kong Jealousy, ganito lang po. So may tinanim ako dyan na konti sa kabilang gilid. Kung makikita po ninyo dan sa dati kong video, yan. So ayan, makapal na sila. Ayan yung Black Prince, o. So itong Black Prince po, 3. Ito pong isa ay may baby na siya. So ang ginawa ko dito kay Black Prince, tinanggalan ko po ng mga dahon yan para lumabas po yung kanyang katawan at magkaroon ng spacey baby ni Black Prince. So meron pong 2 dyan na maliit, tapos dito meron pang ibang maliit na sumusulpot na sobrang liit pa. So hindi pa ninyo makikita. So ito naman yata, nakikita na po ninyo ito. Ayan. Ito. So yan, meron na siya medyo malaking Black Prince na baby. So yan, binawasan ko siya. Mas maganda po, lalabas yung kanyang katawan para magkaroon ng babies. So guys, ganyan lang po ang pag-aalaga kay Black Prince, na kailangan moist yung ating lupa, yung soil mix. Tapos guys, madali lang pong paramihin itong
mga leaves nila. Ganun po ang gagawin natin. So, isang leaves na kailangan po sa ilalim tayo kukuha. Sa pinakang ilalim, yung old na po. Ayan. So, ang gagawin po natin, ipipihitin po natin lang ng left and right. O, left. Yan, makita nyo. Left and right. Yan, ganyan. So, ganyan lang po. Para maging ganito kalabasan niya. Kasi guys, pag naputol po yan, makat po yan o masugatan, hindi na po siya tutubo. So, ganyan lang po kailangan buo yung kanyang dahon. Tapos, ang gawin po ninyo dito sa ganito, ipatong lang po ninyo sa lupa. Tapos, pag ipinatong po ninyo sa lupa, huwag ninyong didiligan. Kasi nung dati po, ang ginawa ko pagkapatong ko, kasi nakapanood po ako ng video na diniligan nila pagkatanim. So, ginaya ko guys, nabulok. Nabulok siya guys, hindi siya nabuhay. Ang ginawa ko guys, binayaan ko lang siya. Nagsabi ko, ano ba naman to, nabubulok, hindi naman ako magkabuhay ng mga succulent sa leaves. Ipinatong ko lang po yun sa ibabaw ng lupa, hindi ko siya diniligan, hinayaan ko lang doon. Tapos mag-iisang buwan po yan bago tubuan siya ng ugat. So, bayaan lang po ninyo pag ipatong. Ito po, mayroon akong sample guys. Ayan, Black Prince po ito at saka Adolphi. So, yan guys, makikita po ninyo si Black Prince ito at saka ito. Ayan, yan yung sample ko guys. Yung dalawang Black Prince ko po ay mayroon na siyang mga baby. So, maghihintay lang po kayo. Huwag kayong mainip. Basta ipatong lang po ninyo sa lupa. Huwag ninyong didiligan. At ilagay po ninyo sa bright shaded area. Yan. Kailangan po nandun siya sa shaded area pero maliwanag guys. Ayan yung ginawa ko. Tapos meron na ring tubo si Adolphi. Tingnan nyo guys. O, maliit lang. Yan. So, meron po akong mga pinatutubo pa doong mga dahon ng Black Prince, Adolphi, at yan po meron ako doon. So, ito lang yung pinakita ko sa inyo dahil ito na yung merong babies. Huwag po kayong mainip dahil matagal po talaga silang tumubo. Pero basta hayaan lang po ninyo. So, itong ginawa ko guys, inilagay ko lang yan dyan. Tapos, hanggang sa naulanan siya, pinabayaan ko din siya guys kahit maulanan, hindi ko siya isinilong. So, ngayon, ito, mayroon na siyang babies. Naka-direct sunlight na po ito maghapon. Hinahayaan ko na po ito dito sa labas. Yan o. Hindi ko na po ito isinilong. So, ito, iba naman po yan. Hindi yan, itinanim ko lang yan sadya. So, basta hihintayin na lang po ninyo. Tapos, makikita po ninyo sa dulo guys. Katulad po nito. Nakikita nyo sa gitna na may red. Kikita ba? O, yan. May red po siya sa gitnang gitna. Yan na po yung magiging ugat niya guys. Hihintayin lang ko, lalabas po yung ugat dyan. Pagkatapos, susunod niya, lalabas ng mga babies, na panibagong babies. Yan. Basta wag lang po kayong mainip. Yan, ganyan lang. Ganyan lang po guys. Mas madali lang pong alagaan. So, dati, nahirapan nga ako dahil sinunod ko yung sabi nila na kailangan hintayin mo nang matuyo ang lupa bago diligan. So, hindi po. Kailangan po, mas gusto nila na moist ang kanilang soil mix. Kaya nung nandun ako sa ibaba, ini-sprayhan ko yung dahon niya araw-araw, tuwing gabi or hapon. Pagkatapos, buhusan ko ng kunting tubig ang kanilang mga puno. Ganun lang po nung nandun ako sa ibaba. So, ngayon, marami po akong magdilig dahil mataas ang araw dito. So, hindi ako hirap sa araw dito guys. So, yan, ganyan po ang aking pag-aalaga ng Black Prince. So, sana po naintindihan po ninyo yung aking explanation. Yung explanation ng lola nyo. Sana po guys nakatulong ako kasi marami pong nagtatanong. Gusto ko rin magkaroon kayo ng makabuhay din kayo ng Black Prince na katulad ko dati na gusto ko po talaga. So, yan guys, yan po ang aking tips sa inyo. Sana po makabuhay po tayong lahat dahil pare-parehas tayong mahilig sa halaman. So, ayan, i-ano po muna natin ang aking mini garden. Paikutin po natin para makita ninyo ang kabuuan niya. Dahil mabigat po siya, paikutin ko na lang. Hindi ko na po i-close up ng camera. Ganito na lang po guys ha. Ayan o. So, yeah, marami ng bulaklak si Portulaca, Jelly Sea. Ayan. Ayan guys. Oh.
So yan guys, ang lago na talaga nila at ang kakapal. Kaya nakita ninyo nung aking ginawa ito, tapos ngayon makikita rin ninyo na kung gaano na sila kakapal at saka kung gaano sila kadaming mamulaklak ang ating mga jelly. At ito ipapakita ko rin sa inyo yung mga black prints na inaalagaan ko. Babawasan ko siya para mas mabilis siyang dumami. Di ba po ilang araw lang yan nakalipas, ganito na siya kakapal. Dati po, di ba, napakanipis lang niya. So, mas madali talaga siyang dumami pag puputulan ko. Puputulan ko na naman po siya kaagad para itatanim ko na naman ng panibago. Kasi mas dumami po siya nung pinutulang ko guys. Kasi ilang piraso lang to, manipis pa. Tapos ngayon, nung nagbawas ako, biglang kumapal. Kaya yan, babawasan ko na naman siya uli. Yan. Para maparami ko uli yan guys. So kasi andito na po sila sa pinitan, kaya mas mabilis silang dumami. Hindi katulad guys nung nandun pa sa nakalubog yung garden ko. Talagang ang bagal po nila. Tatanim ko po ito ngayon nang hindi ko lalagyan ng fertilizer yung lupa. Kasi guys, ito, hinaluan ko to ng kunting vermicast. Ang pinaka-original po kasi nito, super liit po talaga niya. So, nung nilagyan ko siya ng vermicast, umano siya, lumaki siya guys. So, ang itatanim ko naman ngayon, hindi ko siya lalagyan ng vermicast para makita ko yung pinaka-original niya na puno na maliliit talaga siya. Yan, para lumago siya uli nang mas malago pa. Dati hindi kayo ganito. So dito naman sa harap kasi humaba na rin siya. Yan, ang bilis putol. Ngayon dito naman sa may kanan, sa side ng kanan. So ang haba na niya guys, so 'di ba? Hindi naman siya umabot niyan dati dito. So mahaba-haba siya kasi mas mahaba ang kukunin ko. Ngayon guys, ito naman. Di ba ang laki na niya, ay ang dami na niya. Kung napansin po ninyo, napaka-konti lang talaga ng laman nito. Ayan, ang laguna niya. So babawasan natin din ito. So kahit konti lang yan, dahil noon mas ito, tamo, yung nakuha ko. Napaka-konti lang talaga ng itinanim ko. Mas marami pa po ito eh. Sa pinanggalingan niya po lahat niyan. Oh, naaaliw ako dito kay Jelly kasi ang cute niya. Bukod sa napakaliit niya, ang ganda niyang alagaan. Yan. Kasi dami naman niyang tumutubong maliliit. Katulad niyan guys, o tingnan nyo. Dami oh. Ayan. Kasi gusto ko magtanim uli sa isang maliit na planggana para maparami ko siya. Yan. Kasi hindi pa tayo makabili guys ng mga ibang klase pang
aalagaan kasi nga 'di ba hindi tayo pwede lumabas ng bahay, so ganito na lang muna ang gagawin ko. Magparami tayo. Yan. So ilang araw lang po ito dumami na siya. Itong isang puno, tingnan nyo guys, napakarami niyang tumubo, so kaya ang bilis niyang paramihin. Yan, kaya gusto ko siyang bawasan para makapag-umpisa uli ako ng panibagong tanim. Dati guys, mga ganito nang kaliliit yung mga tinanim ko. Yan, nakita nyo, super liit. Yan, mga ganyan lang. Tapos ganito na siya kadami. Nakakatuwa. Yan, ngayon ganito na lang. Okay na to. Paparamihin ko na lang uli. So itatanim ko naman na itong sa isang planggana. Ngayon po guys, itatanim na natin itong aking pinagputol-putol na jealousy. So yan guys, magparami tayo dito. Itong planggana ko po ay maliit lang. Yan. Yan, natapos ko na yung paikot sa gilid. Lagyan nga natin itong pinakang gitna. Maliliit lang siya, pero pag dumami siya, maganda. So yan guys, napuno na. May sumobra pa. Sumobra pa sa paikot. So ilagay na lang natin dito sa gitna ay yung sumobra. Titingnan natin ngayon kung gaano siya kabilis lumago. Ang date ngayon, ano bang date ngayon? Nalimutan ko na. So hindi na to nakahilera kasi sumobra na ito. Isingit-singit ko na lang po ito. So hindi na siya pumantay kasi sumobra na siya sa pabilog. So okay na yan dyan. So lagay lang natin yung mga maliliit. Yan, tapos na guys. Isprayhan na natin ng tubig. So yan guys, yan na po ang share muna ng lola nyo ngayon. Yan, kasi walang magawa, hindi ako makapagawa ng maraming paso kasi walang semento. So ito na muna ang ginagawa ko, magparami. Ang aking mga succulent na bagong tanim at mga dati ko nang tinanim. So gusto ko rin po ma-update kayo kung ano na nangyari sa aking mga succulent. So ito po yung ginawa ko guys, kung nakita po ninyo sa dati kong video na ayan guys, tignan nyo, ang dami na po niyang ugat. Kitang kita yung mga ugat niya. Yan, diba po dati flat lang yan nung itinanim ko, so ngayon ang haba na niya, malago na po siya. Yan, so wala po siyang butas. Tapos ito rin guys, wala rin po itong butas kasi siya glass. Yan, kita rin na rin po yung ugat niya.
Tapos ito po yung binili kong si Hello Kitty doon po sa Ukay-Ukay. May video rin po ako nito nung binili ko siya. Ay, malago na rin po. So kahit wala siyang butas guys, di naman po siya nalulunod. Sa ngayon kasi bagong ulan. Kaya naulan na naman ang aking mga halaman. So guys, wala naman siya. Ayan, katapos lang pong umulan, kaya lang medyo natuyo na yung ano niya, mga dahon. Yan. So ang kasama po niya, ito rin isa. Ayan, di ba po? Ayan, oh. So wala rin po siyang butas. Hindi ko na sila binutasan, dalawang yan. So hindi naman siya nalulunod. Yun. Ayan, ano ba yung nalaglag? May natikita ko nalaglag. So guys, kung nakita nyo yung may dulo na yan, nakalbo na siya kasi tinutuka po sila ng ibon dahil hindi ko na po ito nilagay sa kulambo kasi sinasanay ko na po na may mga halaman ako dito sa labas ng kulambo para alam na po nila, yung masanay na sila na nakikita nila yung nandyan yung mga alaga ko. So marami po ditong ibon na gumagala at maraming butterfly, bubuyog, araw-araw po yan, marami akong nakikita ang lumilipad-lipad. So ito, ganun, ang itim na ng braso ko, ang kamay ko, kasi nangitim na po ako dito, yan. O sa yan. Wala rin po itong butas. At saka yung mga shell ko, walang mga butas yan. Yan lang naman po ang mga walang butas. So ito mga yan, meron na. So yan, mga bagong tanim ko po yan. Ito kahapon, itinanim ko lang po ito. Oh. So yung mahabang yan, itinatanim ko rin dahil tinutubuan po yan. So dito ko kinuha yung mahaba katulad nito. Pag natapos na siyang mamulaklak, puputulin ko na siya at gugupitin. Kasi mas maganda po yung flat lang siya na wala siyang mga hahabang ano yung mga sanga. Tapos ito guys, tinaniman ko rin. So nagkulang siya ng isang piraso dahil tinuka siya ng ibon guys. Yan o, kinain niya. Ay hindi ko alam kung kinain ng ibon, basta tinuka niya guys. Yan o, tinaniman ko rin siya ng jealousy. Ayan. Tapos yung snail, ayan, tinaniman ko rin yan guys. Oh. Kasi malaki itong snail na to, kaya ano, marami din ako nailagay na lupa. Tapos nakita ninyo yung mahabang sanga, dapat meron siyang mga ano, katulad nito may dalawa kayo nakita. Dapat meron siyang ganyan. Kaso tinuka rin po ng ibon yan. Tapos mapansin nyo na namuti yun. Oh. Putol yung dahon niya, kinain niya. Bayaan na nga po ninyo yung ibon. Kawawa naman, gusto nilang kainin si jealousy. Marami naman po akong jealousy. Okay lang po kainin nila yan. Madali lang naman magparami. Sa kita po ninyo yan, marami mga puti. So tinuka din nila yung mga nandyan na mga ganito. Kinain nila. So gugupitin ko na lang po yan para maitanim ko uli. Para tubuan ng bago. So yan. So ito naman po, nasa tasa. Tasa ito na binili ko din sa Ukay-Ukay, nakasama nung Hello Kitty at saka yung orange. So yan, tasa na pang coffee ay tinaniman ko po ng jealousy. So bagong tanim lang yan, mga ilang ano, so yan, may butas po ito. So hindi pa siya nagre-red kasi hindi pa siya natatagalan. So ito siniksi ko na ng mga jealousy. So yung iba po kasi makikita ninyo na ano lang siya, madalang, may mga ganun hiwa-hiwalay. So itong sa tasa po, pinuno ko na talaga siya. Ayan. Tapos ang makikita po ninyo, ang kaibahan ni jealousy, 'di ba po? Ito, ayan, green sila. Ayan, mga green. So pag matagal na po sila sa initan, naging ganito na. Tapos magiging red na sila. Ayan. Kung matatagalan pa po sila dito sa initan, ay mas magiging maganda po sila na magiging red na red. Kaya hindi pa po sila red lahat dahil yung iba dyan green pa. Kasi nga po, may bakante akong nakita. Kaya pala guys,
napapansin ko, ba't kaya namumuti yung ano ko, tapos putol yung mga dahon ng Jelly-C? Kasi yung tinuka pala ng ibon, makikita niyo po may puti. Yung ano po yan, yung naputol yung dahon dahil tinuka ng ibon. Yan. Kaya pala ganun. Akala ko meron siyang ipids, yung pala tinuka ni ibon. Gusto nilang kainin si Jelly-C kasi guys, alam nyo, kaya ako natutuwa dito kay Jelly-C. Para din po itong si Jelly Bean. Si Jelly Bean po kasi malaki siya. Maliit ng tingnan pero ito po mas maliit kay Jelly Bean. Pareha sila ng shape ng dahon. Ito super cute dahil maliit. Ayan. Dahil si Jelly Bean green din siya pag inainitan. Tapos nagiging red na siya pag nainitan na po. So alam ko po sa inyo marami na kayong mga ganito rin, hindi lang naman po ako, so sinishare ko lang po sa inyo yung sa akin. Yan, tapos ito guys, yan yung aking nasaan, wala rin po yung butas, pero di naman po sila nalulunod kasi pag umulan, umaagos naman po yung tubig niya dyan sa gilid, yan, sa mga ganyang gilid. Maagos naman po. So, hindi naman siya na-istakan ng tubig. Kaya, okay lang siya na walang butas. Ayan. Tapos, ayun nga. Ayan ang pinakamarami ko ito, guys. Pinakamarami ko tong Jelly Bean dito sa planggana. Ayan. Tapos, yan, ginugupit ko yan pag ano na. Mas maganda siya kung walang mga ganito lahat. Yung flat lang silang lahat. Yan. Matuyo yung lupa bago ko diligan. Kaso po, nangangamatay sila. So, ngayon, na-observe ko po sa aking mga succulent na pag moist ang kanilang O, naririnig po ninyo yung ibon. Marami po ibon dito kasi nakadapo sila dito sa kailangan lang po puno ng malunggay at saka kanyas ng kapitbahay namin dito sa katabi ng garden ko. Succulent. Yung kabilang bubong ko sa kanila na po yun. May mga tanim sila. So, yan ang aking mga maliliit na succulent na itingnanin ko po. Garden. Ayan, nakikita nyo na marami ng bulaklak si Jelly-C. Ayan guys, oh. So, ang itinanim ko dito si chicken feet. Yan na, nakita nyo sa dati kong video na pinugot ko siya. Ayan, kasi nga ang kapal na nila, ay ang taas na niya at saka ang taba. So, ito si... Ngayon po ay marami akong itatanim na namang uling Jelly-C kasi may mga nagtanggalan na naman po. Ayan. Nakikita po ninyo dyan sa maliit na tasa. Ayan po, bagong itatanim ko na naman po yan kasi ayan, pag may nalalaglag po itinatanim ko. Ayan. Bago po ang lahat guys, pinapasalamatan ko po kayong lahat na aking mga viewers at ang aking mga subscribers. Salamat ng marami pong salamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin. Salamat po. At binabati ko po ang merong kaarawan ngayong Sabadong ito, May 23. Hello po, Ma'am Elisa Hipona ng Calaca, Batangas. Happy birthday po. Sana po mag-enjoy po kayo sa birthday nyo ngayon kahit po nasa ECQ tayo. Enjoy lang po kayo kahit di tayo makalabas ng bahay. At least, yan, mag-enjoy na lang po kayo dyan sa loob ng bahay nyo. So, yan guys. Okay lang po yun. Para po sa kapakanan nating lahat yan. So, yan. Para matapos na po. So, yan guys. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay si aking Jelly-C. Si Jelly-C ko ay isa sa aking mga paboritong succulent kasi ang cute nila. Tapos, ang dami nila ngayong bulaklak. So, guys, kung napanood na po ninyo yung dati kong video na itinanim ko po ito ay super konti lang po siya at maliliit. So ngayon guys, ang dami na niya at ang kapal-kapal na po niya. Ayan oh. So nakikita nyo, napakarami niyang bulaklak. So araw-araw ito guys, namumulaklak sila. Wala silang hinto sa pamumulaklak, para po siyang Vietnam rose. So yung iba po napapagkamalang Vietnam rose ito. Hindi po ito Vietnam rose kasi yung Vietnam rose po mahahaba po ang dahon niya. So ito si Jelly-C po, tingnan niyo yung close up niya. So maliliit lang po siya at mga cute. Ito po yung isang succulent sa hindi pa po alam.
So alam ko po, yung iba diyan, marami na pong tanim na jealousy at kilala na nila ito. So sa hindi pa po alam na katulad ko dati, so ito po ay isang succulent. Yan. Ang ganda po niyang alagaan. So guys, ako nalilibang po ako dito, natutuwa ako. So araw-araw po, hindi ako nagsasawang titigan sila. Yan, tapos nakikita ko pong unti-unti silang nag-iiba ng color. So masaya na po ang lola nyo dyan sa ganitong paraan. Napapasaya po nila ako, tanggal stress. So kahit araw-araw po ako nandito, hindi po ako nagsasawa sa kanila. Ayan, nakikita po ninyo na marami pa po siyang mga coming na flower, yung may mga buko pa po. Ayan oh. So kung nakikita po ninyo at napapansin, marami pa po siyang mga bulaklak na lalabas sa susunod na araw. So yan guys, yan o. Ito ay pinadadami ko. Yan. So si Ma'am Elisa, gusto niya to. Kaya lang po, mahirap po. Paano ko po kayo mabibigyan nito eh. Ang layo po ninyo. Okay lang po sana kung malapit kayo dito. Kasi kung pa-LBC naman natin, hindi naman makakarating sa araw ng birthday nyo. Kasi po, nasa ECQ tayo, hindi po tayo pwedeng lumabas hindi ako pwedeng lumabas guys, dito lang ako sa loob ng bahay, sa aking garden, yan. So yan po, siguro po, i-try nating magpadala ako sa inyo, itatry ko lang po wag kayong umasa, baka malungkot, basta itatry ko lang po pagkatapos ng ECQ kung makakapagpadala po tayo sa LBC, try lang po ha. Yan, hindi ko pa po alam kung mabibigyan ko po kayo. Pero gusto ko po sana kayong bigyan dahil gusto ninyo nito at pa-birthday ko sa inyo. So yan na lang, pa-birthday ko sa inyo yung mga flower ng jealousy ay Ma'am Elisa. Yan po. So ngayon po, hindi ang isi-share ko po sa inyo yung mga konting plants lang ng lola nyo. So yan. Yan lang po muna. So, i-close up po muna natin si jealousy para matitigan po ninyo sa yung wala pa pong ganito. Kasi alam ko po marami nang may ganitong uri ng halaman ng succulent. Kasi yung iba po, kulay red na ang mga alaga nila. So, yung sa akin to, dahil hindi pa naman siya natatagalan, hindi pa po siya nagre-red. Makikita po ninyo dyan na unti-unti pa lang po siyang nagbabago ng color. So ito yung medyo nagre-red na siya. So marami na po siyang red. So yung makikita po ninyo dyan na may green ay mga bagong tanim ko po yan. Kasi yung nakita ko mayroong siyang bakante, may space po. Kaya siningitan ko po, kaya kulay green pa yan. So maganda po. Pag naging totally red na po silang lahat, ko po nalilibang ditong mag-alaga nitong succulent na to. So may flower siya, isa lang. Marami na po yung naging flowers, hindi ko lang po na videohan. Yung ibibigay ko sa sister ko na kapiraso din lang nung itinanim ko ngayon. Tingnan nyo naman po ninyo, ang lagu-lagu na niya. Ayan, tsaka makikita ninyo ang kakaiba ng nilang mga kulay. Ang cute niya kasi naghalo-halo na yung kulay niya, parang merong peach, parang may orange, may ayan green. Naghalo-halo na po. Ayan, nakakatuwa sila pag unti-unti silang nagbabago ng kulay kasi iba-iba na ang kulay nilang nagsama-sama sa isang paso. Di ba po ang cute? Yan. Talaga dito po ako nalilibang sa jealousy kong ito. Kasi bukod sa maliliit, talagang ang cute-cute talaga nila. So sana po mag-enjoy kayo sa aking video kahit hindi ko po lahat ibinidyo ang aking mga alaga. So yan lang po muna. Naintirap ako sa butterfly. Hindi nyo nakita guys, dumapo sa sa jealousy. Naintirap ako guys. My name is Adelina. So yan guys. So nakikita po ninyo guys, ang marami ko pong jealousy dito sa harap, sa aking table guys. So ang isi-share ko po sa inyo guys ito. Kung paano ko po ito alagaan at saka paramihin. Kasi po guys, marami pong nagtatanong tungkol dito sa aking jealousy. Kung paano ko daw naalagaan at paano ko siya naparami. Kasi yung kanilang mga jealousy guys ay nangangamatay. Ito,
dumami na po siya. Alam niyo po guys na ang aking jealousy lang dati ay super kukonti. Parang wala pa pong 10 piraso na maliliit. So, bigyan ko kayo ng sample. Meron ako dito. So, ganito lang po, mga ganito lang kaliliit. Mas maliliit pa po dito yung aking jealousy na itinanim ko doon sa aking mini garden. So yan guys, ganyan. Ang ginagawa ko po, para mabilis dumami siya guys, di ba mataas na siya. Katulad po nito guys, nakita ninyo ito nung itinanim ko. Yung tigi-isa lang siya pero flat na flat, pantay ng bunganga ng bottle na to. So ito po ay walang buta. So ganito po kahaba, di ba? So ginugupit ko po 'yan, tapos pinuputol-putol ko siya, tapos itinutusok ko sa soil mix. Kaya po mabilis dumami. Ganun po ang ginawa ko, kaya dumami siya kaagad. Tapos guys, ang pagtatanim nito, kailangan po kasi 'di ba, meron po akong nakaraang video na itinanim ko siya. May nakaraan na po akong video, kung napanood na po ninyo sa mga bago. Yan po. Tinanim ko siya nang hindi ko binasa. So guys, mas maganda pala, basain po muna ninyo yung inyong soil mix. Ang soil mix ko po, dati pa rin yung buhangin, pumice, lupa, at kung may available na vermicast, lagyan po ninyo. So yan. Tapos, kung ano po meron kayong soil mix, pwede po. Kasi ang akin po, talagang meron buhangin. Dahil yun ang napapansin ko na maganda sa aking mga alaga. So, yung iba po, kung ayaw, di okay lang po. Basta kung meron po kayong sariling soil mix, yun po ang gamitin ninyo. Basta ako po yung aking sarili pong soil mix. Yan, ngayon, nagre-red na po. Marami pong nagre-red na sa aking mga jealousy, guys. So, ayan. Madali lang po yan gawin at paramihin. Madali lang po siyang alagaan, guys. Ang gawin ninyo, katulad nito, yung soil mix po ninyo, basain po ninyo, diligin na po ninyo ng basang-basa siya. Tapos ang gawin ninyo, itusok lang po ninyo yung jealousy. Kuha tayo ng sample. Marami po ako dito kasi mga nalalaglag siya. So may mga nalalaglag po kasi mga ganyan. Dahil maselan po siya, katulad nito, pag ganyan, nagalaw siya, malalaglag. Kaya maganda yung naka-flat po siya para malaglag man siya nandun, tutubo siya uli. So yung ganyan guys, pag putol-putulin lang ninyo, yung ganito nga po, pinagdadalawa ko yung ganito kaliit. Pinagdadalawa ko yan. Itusok lang po ninyo dun sa dinilig ninyong soil mix. Tapos, diretso na po nyo sa direct sunlight. Okay lang po siya, hindi siya maselan. Kasi ako nung nagtanim, pagkatanim ko po, dinirect sunlight ko na siya. Okay naman siya. Yun nga lang, basta araw-araw po, i-check ninyo kung ang kanyang soil mix moist. Kasi gusto po ng succulent na to na moist yung kanyang lupa. Pero okay lang po naman na matuyo kahit isang araw lang. Pero isang araw lang siguro guys. Baka naman mamatay kung ilang araw nang natutuyo siya. So basta napansin ko po dito sa aking mga alaga, pinapanatili ko pong moist ang kanyang mga soil mix. Kaya po sila mabilis dumami. At saka yung ganyan, ang ganda po tingnan. So hindi po masyadong napapansin na maganda siya. Pero pag tinitigan po ninyo, ang ganda po talaga niya. Maganda po talaga. Kasi talagang ang cute-cute niya, para po siyang jelly bean na maliliit. So ito po ang nakita kong pangalawang maliit na succulent sa So ito guys, meron na siyang bulaklak. Tingnan nyo. Pag ini-close up, titigan po ninyo, maganda po siya pag tinitigan ang kanyang mga dahon. Ang gaganda, 'di ba? Ang cute niya. Lalo na ngayon, magka-combine yung red and green. So na-stress na po siya, kaya siya nagre-red na. So yan, mahigit na pong 20 itong aking mga naitanim na to. May malaglag pong mga ganito, yung mga ganyan may nalaglag na ganito. Pinapatong ko lang po, katulad po nito. Nakita po ninyo itong sa likod ko. Ayan. So mayroon lang po ako nakitang nalaglag, 2 piraso o isa lang. Ipinatong ko lang po yung ganito dyan. Ayan, lumago na po. May bulaklak na siya ngayon. So ganun lang po ang gawin ninyo. Putol-putol lang. Pag humaba siya, putulin ninyo. Tapos putol-putulin nyo, itusok nyo uli doon sa kanina, sa inyong lupa para po dumami siya. Tapos guys, ito, pag katapos na niyang mamulaklak, ang ginagawa ko dyan, kinakat ko siya. Tapos itinatanim ko, putol-putol. Ay, wala pala dito yung bagong tanim ko. May bago po akong tanim na ganito. So yun, ang itinanim ko dun guys, puro ganito.
puro mahaba. Asa na ba? Wala, hindi ko pala nadala guys. Marami pa pala akong hindi na ilagay na mga jelly. Yung ganito guys, yun yung bagong tanim ko. Lahat po itinanim ko puro ganito lang. Wala siyang kadahon-dahon. So ginupit ko yung ganyan, itinanim ko lang yan, nilubog ko ng konti. O yung puno lang yung inilubog ko. Tapos ngayon guys, ang dami na niyang mga dahon dyan. Malago na sila. Hindi ko pala nadala na sana ngayon. Nahiwalay pala yung aking nahiwalay pala siya guys. So yeah, marami na po akong ganyan. So ganun lang po ang pag-aalaga natin. Kailangan po naka-moist yung kanyang soil. Tapos ang ginagawa ko guys, yung kanyang yan, ini-sprayhan ko po yung ibabaw niyan. Araw-araw po, tuwing hapon, araw-araw siya. Tapos yung katawan niya, bubuhusan ko lang siya ng tubig. Okay na po yan. Tapos araw-araw yan. Pero pag nakita naman po ninyong basang-basa pa siya, huwag naman po ninyong diligin. Hayaan lang po ninyo. Basta makikita ninyong malapit na siyang matuyo, diligan na po ninyo. Ganun lang po. Madaling-madali lang po yan. Hindi po mamamatay ang inyong mga jellycy guys. Tapos itong mga ito po ay walang mga butas. So isa-isahin ko po ang mga walang butas. Pwede rin siyang itanim sa walang butas. So kasi itong aking mga alaga ay walang butas yung iba. Ito guys, tingnan nyo, wala naman siyang butas. Oh. Pero yan, nakikita po ninyo na maganda na siya. Oh. Kikita ba? Parang hindi po nakikita yung color niya na nagre-red na po. Yan. So yan, dinidiligan ko din yan ng talagang as in po, yung dahon niya lahat. Binubuhusan ko. Tapos ito, kasi guys, kaya nagkaganito yan, tinuka ng ibon yan. Ang ibon po pala, kaya pala tinutuka ito guys, alam ko na kung bakit. Napapagkamalan po nilang sili, kasi po ang mga ibon ay mahilig kumain ng sili. So kulay red sila, akala nila yung sili. Kaya inubos na po nila ito, oh yan. So gugupitin ko na lang po yan, tapos ipapatong ko sa lupa o tutusok ko yung puno para mabuhay siya uli. So ito wala rin pong butas yan, oh. So wala mga butas, pwede siyang mabuhay. Go. Tapos itong Hello Kitty ko po, ayan, oh. Marami na din po siyang flower. Ayan. So wala rin po siyang butas. O nakita nyo may bumagsak. Ganun siya kasailan. Kaya dapat flat lang yung pagtataniman niya. So ito, pwede ko naman siyang ikakat yung mga dulo niya para pantay lang po yung kanyang mga jellycy sa ibabaw. Wala nang mga ito. Pwede po. Pwede naman gusto nyo kung may nakaganyan, okay din lang. Maganda rin naman siyang tingnan. Ayan. So ito, wala rin pong butas. Yan. Walang butas yung mga yan. Namumulaklak na sila. Naintirap nga po ako kanina kasi duma po yung butterfly doon sa planggana na may bulaklak. So ito guys, wala rin siyang butas. So hindi naman siya nalulunod guys. Rain or shine, itong lahat ng aking mga alaga. Wala pong bubong ang aking garden. So yan, kung maitatanong po ninyo, wala po siyang bubong. Hindi ko pa po nilalagyan ng bubong yung garden ko. Tapos ito guys, diba, wala din siya dahil glass. Wala rin po siyang butas. So makikita natin yung mga ugat niya. Ganda rin naman tingnan ng ugat niya. So yan guys, ang kapal na rin niya. Ito, wala rin po siyang butas. Yan, oh. Sabay-sabay ko pa itong itinanim. Itong mga ito. Yan. Ito guys, ito yung huli kong tinanim. O, tingnan man lago na. Ayan, oh, ang bilis pong lumago guys. Ito lang yung pinakambago kong tanim na jellycy. So puro green pa lang siya kasi bagong tanim. At saka kunti lang yan ang tinanim ko guys. Tapos ayan, tingnan nyo, wala rin po siyang butas. So yan, kulay green pa lang siya. Ito guys, yan, wala rin po siyang butas. Tapos itong aking cute na taklobo, wala din silang butas guys. O yan, tingnan nyo, wala siyang butas. Ayan, nakikita po ninyo na pag tinitigan nyo guys, maganda yung mga ano niya, mga dahon niya, ang gaganda, lalo na kung nagre-red na po siya. Napakaganda po niya. Pag tinitigan nyo guys, maganda po siya. Ayan.
Kung nakikita, hindi ko lang kung nakikita po ninyo. Ang ganda po niya pag tinitigan, guys. So, nung itinanim ko po itong mga ito, katulad nito, natuyo na yung lupa kasi hindi ko nadiligan to kagabi. So, mamaya didiligan ko po siya. O, yan. Hindi naman po siya mamamatay kung hindi nyo madiligan ng isang araw. Ayan o guys. So, ito po, ito yung ibibigay ko sa sister ko na ang ganda na rin po niya. O, kasi nga may bulaklak na rin siya guys. O, titigan po, maganda pong pag tinitigan, di ba? O. Ito po, may butas po ito. Yung mga ito, may mga butas na po. Ayan. So, yung sa tasa ko, may mga butas na rin po yan. So, ayan, o guys. Kulay green pa sila. Pero may nagko-color red na dito sa isang tasa. Tapos ito may pagbibigyan po ako nito eh. Ayan o. So maganda na rin po yung kanyang kulay. Ayan guys. Oh. Ito naman guys, magkahalo na rin yung nag-combine na rin po yung kanyang red and green. Ayan guys. So may dalawa na siyang flowers. Ayan. Wish ko po na makabuhay din po kayo ng ganito. Ganyan pong pagtatanim. Ayan guys. So ito na yung mas maraming red. Parang katulad nito. Pare-parehas na pala sila. Ayan guys. Kasi pinukas ko po ang aking kulambo. Kaya meron namang mga, yung iba po dyan may mga damage na kasi tinukanan naman po ng ibon yan. Ang dami pong ibon dito kahit dyan sa sahig, dito sa sa simento, marami pong gumagalang ibon at saka lumilipad. Siguro naririnig ninyo yung humuhuni guys. Ayan o. So yan, maganda pong titigan nyo guys. Ganda siya talaga. Cute na cute talaga ako dito. Para siyang jelly bean na maliit lang. Ayan o. So may butas din po ito guys. So ano ko sa inyo to yung aking jealousy sa sa timba. Iba na po yung kulay niya guys. Nag-combine na po yung red at saka yung green. Maganda na po siyang tingnan guys. Marami na pong red, nakakatuwa. So ayan. Ang daming bulaklak. Ayan, so guys. So ito na po siya. Ang dami na pong red niya guys. So nung nakita po ninyo yan, ang konti pa lang niya nung itinanim ko, halos hindi mapansin nung ang laman nun to. Hindi siya mapansin nung bagong tanim ko kasi sa sobrang liit niya at konti. So ngayon ay red na siya. Ay red na red. Marami na pong siyang red. Ayan o. Titigan na po ninyo guys. Ayan. Marami ng red siya. Ito na po ang karamihan sa aking mga portulaca jealousy. So ayan sila guys, ang ganda na po nila kapag matagal na sila sa full sunlight. At saka ano po yan, talagang hindi ko na po inaalis dyan o hindi ko nilalagyan ng shade. Nasa full sunlight po sila at saka rain and shine, kaya ang ganda ng kulay nila. So kapag summer at matindi yung init, ayan po ang kagandahan ng ating mga jealousy. Marami pong kulay na iba-ibang kulay at maganda po siya sa personal kasi di ko alam kung mas maganda siyang tingnan dito sa ating video, pero ang cute po niyan sa personal at saka napakaganda po ng color niya kapag tinititigan natin. So iba talaga yung tinitingnan lang kaysa tinititigan, kaya magaganda po yung ating mga jealousy na naparami natin. So kahit po sobrang konti lang ng inyong mga jealousy o ilang peraso o dulo lang yung sa inyo, is pwede nyong maparami ng ganyang kadami dahil nag-start po ako sa
kukonti lang na hindi ko akalain na mapaparami ko. At kaya ko naman po pinadami ng ganito kadami ang ating mga Jelly ay talagang sobra po akong naaliw dito sa kanila at saka talaga namang super cute ito. So siguro ako lang yung nagka-interest na paramihin ito nang makita kong ganito kaganda. Ayan. So kasi guys, yung iba baka hindi lang to pinapansin, lalo na sa mga garden shop po, hindi masyado siyang mabili o hindi siya masyadong pansinin kapag pumunta tayo ng garden shop kasi nga maliit lang siya, hindi siya attractive, kasama niya yung mga ibang mga succulent, hindi siya kapansin-pansin. Pero kung ganito na gagawin natin na puro jelly ang naka-display o tabi-tabi sila, talagang cute po yung itsura niya at saka ang gaganda ng color nila. So kapag umuulan po, bumabalik sila sa green. Ayan, ulan ng ulan, yan, magiging green sila, kunti lang yung red o kaya magiging green lahat sila. Tapos kapag tag-init na, summer, ayan, magiging maganda po uli ang color nila. So pabalik-balik lang ang kulay nila. So hindi lang naman po itong Jelly yung nagkakaroon ng green kapag umuulan. So yung iba nating mga succulent, ganun din po ang color nila, bumabalik sa green kung ang kulay ng ating mga succulent ay iba-ibang color, merong nagre-red, nag-yellow. So back to green sila kapag umuulan o madalas umulan. Pero kung isang beses lang umulan tapos sumunod mainit na naman ang panahon, okay lang po yon. Magiging ganun po uli ang kulay nila, magiging maganda, magiging red or magiging yellow. Ayan, kaya po ganda ng kulay niya guys. Kasi mag-combination sila ng color pag tiningnan mo. Merong red, merong green. Tapos meron pa pong time na nangyari dito sa aking Jelly na pag sobrang tagal nila sa sunlight, full sunlight, yung nagla-light siya, parang nagiging peach ang color. Pero mailan-ilan lang po ang dahon ang nagiging peach nilang dahon kapag matagal na sila sa full sunlight. Kasi may nakita ako dito sa isa sa aking mga collection na Jelly na ganun po yung color niya, naging peach na sa sobrang tagal ng pagkakabilad niya sa araw. So yung iba red na red, talagang cute. So ewan ko lang, pero na-appreciate ko po talaga yung kagandahan ni Jelly sa kung yung iba naman po ay hindi napapansin. So ako talaga pansing-pansin ko po ang ating mga Jelly kasi gustong-gusto ko po ito. Kasi pag gustong-gusto mo kasing alagaan yung isang bagay o isang plants, talagang doon ka tututok at malilibang ka sa kanila. So talagang tititigan mo, kaya mo nagugustuhan. Kasi kung hindi mo lang naman siya bibigyan ng attention o pansin, hindi mo siya mahahalata na maganda o hindi mo siya mapapansin na ganun pala siya kaganda. Kaya iba po yung tinitingnan kaysa tinititigan. Kaya po naparami ko ng ganito si Jelly dahil tinititigan ko po yung kanilang kagandahan. Yan, parang sa tao din po yan. Kapag tiningnan lang ninyo siya, hindi nyo mapapansin na ganun pala siya kaganda. Pero pag tinitigan mo, may makikita ka talagang ang ganda pala niya. So yun po yun. Sa unang tingin, hindi kagandahang tingnan. Pero kapag tinitigan mo, dun mo marirealize na maganda pala siya. Katulad ng ating Jelly. So ayan, isa-isa ko na pong pinapakita yung ating mga itinanim. So hindi lang po itong mga Jelly na to na pinapakita ko sa inyo ang meron ako. Kasi sa ibang pong mga paso, nagkalat po yung mga Jelly kasi mahilig ako magtusok sa ibang mga paso. Halimbawa, yung mga paso ng aking sakis o ng aking cactus, nilalagyan ko ng isa, dalawa, tatlo, hanggang sa lumalago na po sila doon. Tapos may makikita ako, umahaba na o tumatangkad na yung mga sanga nila o yung katawan nila. Tapos magkakaroon na siya ng flowers. Makikita ko na lang, uy, yung iba kong sakis doon, may tumubong bulaklak ng Jelly. So iba-iba ang sumusulpot doon. So maganda rin pong tingnan na
sumusulpot o tumutubo sila doon. Dali-dali lang po nilang patubuin. Nga lang, favorite talaga ng ibon, tukain ang ating mga jellycy. Kaya pumapangit sila dahil sa pag tinutukan ng mga ibon, nadadamage yung kanilang magagandang dahon. Sa sobrang liit nila, halos maubos yung kanilang dahon kapag tinuka ng ibon, o minsan kalahati o yung puno na lang yung matitira o yung tangkay na lang ang matitira kapag nagustuhan talaga ng ibon kainin yung mga dahon ng ating mga jellycy. Kaya yan po ang ating mga jellycy guys na namumukadkad sa ganda o namumula sa ganda. O, 'di ba po? Ang color nila is napakaganda. At saka maraming beses na po yang nagkaroon ng flowers pa ulit-ulit. Ayan, ulit-ulit lang, araw-araw, hindi sila nawawalan ng bulaklak. Sa dami ba naman ng puno ng aking jellycy is hindi talaga mawawalan ng bulaklak. Kasi kung yung isang pot ko walang flowers, yung isang pot meron. Katulad nito, yung ibang pot dyan wala siyang flowers, pero itong mga nandito, ang daming bulaklak. At saka hindi lang talaga isa, kapag namulaklak yan, talagang ang dami, sunod-sunod. Kaya nakakatuwa din yung makikita mo na yung mga collection mo o inaalagaan mo is maraming mga bulaklak. At naiinganyo yung mga butterfly na lumipad dito sa ating garden dahil sa mga bulaklak na naaamoy nila at saka nakikita. So, ayan po. Gandang collection si jellycy. Ayan. Ikot lang natin yung camera dito sa ating mga jellycy. Yun. Ang liliit lang na mga pinagtaniman ko. Ayan, may bulaklak to. Yung isa naman dati ang merong bulaklak dyan, yung ating taklobo na ibinigay sa akin ng kuya ko. So, ayan o, ganda po, red na dati, kulay green, lahat yung ating mga jellycy yan. O, lahat halos merong flowers na tumubo o na mumukadkad. Madalang lang yung ating jellycy na walang bulaklak. So, yung iba dyan green, mga bagong tanim ko yan. Kaya green pa lang sila at saka hindi pa ganoon kakapal yung pagkatubo nila. So, yan ang ating jellycy guys na mai share ko sa inyo na maganda po talaga silang alagaan. So, kung makabili man po kayo sa garden shop ng isang pot, o ang dami na pong laman nun sa isang pot. Kasi, itong sa akin na jellycy katulad na nabanggit ko kanina, sobrang kunting-kunti lang yan ang ibinigay sa akin. Napakaliit lang, dulon-dulo lang. Kasi yung pinanggalingan yan is nag-i-start pa rin lang siyang mag-alaga. Kaya kunting-kunti din lang yung sa kanyang paso. So, nag-share lang sa akin ng konti. Kaya naparami ko naman. Kahit po konti yun na mapaparami din natin kapag talagang ginawa nating paramihin sila. So, yan ang ating mga jellycy guys na ganda-ganda na po ng mga kulay nila at talagang colorful po yung kanilang kulay. Sige na nga po, bye-bye na po. Maraming po salamat ulit sa inyong panonood guys. At bye-bye po, ingat po kayong lahat. God bless you guys.